Ang templo ay banal. Ito'y tagpuan ng Diyos at ng tao. Ito'y bahay dalanginan. Subalit kapag ginawang negosyo at palengke, nawawala ang kabanalan nito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at kalapati at ang mga namamalit ng salapi. Kumuha siya ng lubid at ginawa iyong panghagupit at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda, pati na ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit ng pera at ipinagtataob ang kanilang mga mesa. Pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapati, "Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga alagad ang sinasabi sa kasulatan, "Ang malasakit ko sa iyong bahay ang tutupok sa akin." Dahil dito'y tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo, "Anong himala ang maipapakita mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Sumagot si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito, at sa loob ng 3 araw ay muli kong itatayo." Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito, at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling nabuhay, naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi niyang ito, at sila'y naniwala sa kasulatan at sa sinabi ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay desecrated. Mga kapatid, itinuturo sa atin na ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo. Sinasabi yan sa banal na kasulatan. At bilang templo, ang templo, tulad ng binabanggit dito sa ating gospel, ay supposedly lugar na kung saan tayo nagdarasal, nakikipagtagpo sa Diyos, nag-aalay ng handog para sa ating pagbabalik loob sa Diyos. Yung ating katawan ay banal. Hindi dahil sa pagiging likas na banal ito, kundi dahil sa presensya ng Diyos, presensya ng Espiritu Santo. Kaya nga kapag nasa atin ng Diyos, we become holy. Kapag wala sa atin ng Diyos, we are unholy. Ito yung desecration, na kapag yung dapat ay lugar ng para sa Diyos, ay papalitan natin ng pagkamakasarili, papalitan natin ng pera, papalitan natin ng ambisyon. Doon nade-desecrate ang ating pagkatao, nade-desecrate ang templong ito ng Espiritu Santo. Kaya nagagalit si Jesus dito sa ating gospel is because yung templo sa Jerusalem ay ginawang palengke. Supposedly it is a place for worship, pero anong nangyari? Ginawang palengke. Nagtinda ng baka, ng tupa, ng kalapati, kung ano-ano pa, may money changer. Well, because itong mga bagay na ito ay iniaalay, inihahandog sa templo. Kung ikaw ay foreigner o kaya galing pa sa malayong lugar, ay kesa naman bit-bit mo yung ihahandog mong baka o ihahandog mong tupa, eh meron namang available, doon ka na lang bumili. Convenient pa yun, tapos ialay mo sa templo. Ganun lang ka-practical yun. At nandun na rin yung money changer. Siyempre, yung mga ibang Hudyo na galing pa sa ibang bansa, so magpapalit lang sila ng shekel para ito yung pambili, di ba? So, it's practicality. Ano naman yung ikinagagalit ni Jesus dito sa kwentong ito, sa gospel na ito? Well, it is more than that. Ginawang palengke, ginawang kalakalan, o siguro mas magandang pakinggan, naging mapagpaimbabaw. Iyon ang galit na galit ang Panginoon. Sa Book of Revelation, di ba, yung pagiging lukewarm, balat kayo, mapagpaimbabaw, hindi totoo.
Kasi yung pagsamba, yung totoong pagsamba sa templo ay hindi tungkol sa mga handog. Sabi nga, hindi yung alay na handog ang gusto ng Diyos. Hindi yung baka, yung tupa, o yung kambing, o yung kalapati. Lahat na ito gawa ng Diyos. Ang gusto ng Diyos ay yung pusong nagsisisi. It's the contrite heart. Yun ang alay, yun yung handog na gusto ng Diyos. Dahil ang iniisip ng mga taong ito, kahit na hindi ako magbagong buhay, basta mag-alay na lang ako sa templo, bayad na yung kasalanan ko. Mapagbalat kayo. Kaya ganun din, magpahanggang ngayon, baka dala-dala natin itong ganitong paniniwala na kahit hindi magbagong buhay, basta mag-alay ako sa simbahan, mag-offer ako, magpagawa ako ng ganito, ganyan, bayad na yung kasalanan ko. No. Kapag walang kasamang sinseridad na totoong gustong magsisi, magbagong buhay, walang saysay ang paghahandog. Hindi ka naghahandog, hindi ka nag-aalay, hindi ka nagdo-donate dahil kailangan ka ng Diyos. Hello! Lahat ng meron ka, pag-aari ng Diyos yan. Ikaw mismo pag-aari ka ng Diyos. Kaya hindi kailangan ng Diyos yan kasi Kanya yan. Kanya ka. Ang kailangan ng Diyos, yung puso mong nagbabalik loob. Yun ang gusto niya. Kaya sabi ng Panginoon, itong lahat ng ito, walang bisa, walang kwenta ito. Ito'y dapat alisin natin. Ito'y palengke, hindi ito dapat ginagawang sa loob ng templo. Dapat ang templo banal. Pero ang ginawa nila, ginawang palengke, superficial, mapagbalat kayo. Mga kapatid, balik tayo sa ating sarili. Tayo ang templo ng Diyos. Huwag nating i-desecrate. Ibig sabihin, bilang templo, ang Diyos ang dapat nasa puso natin. Kapag pinalitan mo ng pera, pinalitan mo ng iyong ambisyon, kapag pinalitan mo ang Diyos ng iba pang bagay, we desecrate our body. We are supposed to be the temple of God, the temple of the Holy Spirit. Dapat laging ang nasa puso, nasa buhay natin ay ang Diyos. Mga kapatid, sana panatilihin nating banal ang ating pagkatao, ang ating buhay, ang ating katawan sa pamamagitan ng pagpapanatili ng presensya ng Diyos sa buhay natin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, manatili ka sa amin. Alisin mo ang mga bagay na hindi dapat sa aming puso. Linisin mo kami, pabanalin mo kami ng iyong presensya. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Para po kayo maging updated sa ating daily reflection ng Word of the Day at sa iba't iba pang mga gawaing pang-ibanghelisasyon, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa ating pong Facebook page, YouTube channel at Word of the Day. Ganon din po, pakishare po ninyo sa inyong kapamilya, kamag-anak, mga kaibigan ang ating Word of the Day videos para kayo ay maging kamanggagawa namin at kasama sa ating media evangelization at online mission na ito sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Kaya sana ho, kayo ay maging ka-mission partner ng Word of the Day. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsuporta.